For today's video, a day in my life. Ito na nga, itong mga bisita ko. Gustong pumunta ng Padre Pio. Since na malapit sa amin ng Padre Pio, so ito na nga siya. So ito yung entrance ng Padre Pio. Bawal po kayo mag-loading and unloading. Kailangan po sa parking kayo magbababa at magsasakay. So ito yung entrance natin. Nakapasok na nga kami. Ayan na sila. Wala si Baby Sang kasi ayaw sumama. At ito naman yung pinakabubungad sa inyo sa Padre Pio. So, relaxing naman talaga. At syempre, ito ang pinakauna talaga ang bubungad sa inyo, ang rebulto ni Jesucristo. Diba? Marami talaga nagpapapicture dito. Well, hindi mo naman din masisisi sila. Bukod sa gusto talaga nilang makapagsimba kay Padre Pio, pero syempre hindi naman kasi matatawaran din talaga ang surroundings ni scenery ni Padre Pio. Tingnan mo yung church ni Padre Pio, 'di ba? So talagang maganda talaga dito at saka malamig. Ito na nga, ayan na yung bubungad sa inyo pagpunta nyo sa National Shrine of Saint Padre Pio. So, ayan na, maraming tao ngayon kasi holiday. Ito naman talagang halaman na to. Oo. So, ayan na nga siya. Ito naman yung parang tower. Mga kanakus hindi ko talaga sa inyo mai-elaborate lahat kasi talaga hindi ko rin siya kabisado. Pero ilang beses na ako nakapunta dito. So, ayan. Sa tower na yan, mayroon pa sa kabilang parang tower din. Doon nilagay yung sinasabi nilang heart ni Padre Pio dati. Pero ngayon wala na ata. So, ito yung pinaka main church. Yan, pinaka main yan. Pinaka main church yan. Yan. Yan, dyan madalas nagbimisa pero minsan meron ding isa pa may isa pang ah, pinagsisimbahan doon naman sa kabila. So minsan doon din sila bimisa. Ito naman, doon sa isang parang kubo na yon, makikita mo yung mga iba't ibang rebulto. Ayan na nga, pinasok na natin. So ito, sa loob nito, dito kasi yung parang magkukumpisal ka sa pare. Ayan. So, sa loob niya, makikita mo yung mga rebulto. At dito, bawal maingay. Huwag maingay! So, bawal din maingay dito mga kanakus. Ayan. So, dito naman, dito yung para magko-confess ka kay Father. Alam mo yung mga kasalanan, pero wala si Father. So, saka na lang ako magko-confess. Ayan, 'di ba? So, ayan na nga siya. Napaka-relaxing sa loob nito ha. Parang pag pumasok ka sa loob nito, hindi mo maririnig yung ingay sa labas. Nakaka-amaze, pero ganun talaga siya pag napunta kayo dito kay Padre Pio. At talaga mapipili nyo naman talagang kailangan nyo magsisi sa mga kasalanan. Ito naman, sa gilid naman niya, kahit hindi na kayo bumaba sa labas, meron naman mga kainan dito. Syempre, ito ay Batangas. Makikita nyo talaga madalas dito ay lomi at padiset. So, balik tayo sa loob. So, ito na nga siya. Kung bumalik lang kayo sa loob kasi nga, lumafang muna kami. So, kumain muna kami, then bumalik muna kami dyan kasi ang simba is 12. Nakarating kami dyan, mga 11:30. At dyan nga, naghanap kami ng CR, pero wala kami makita. Kasi yung CR na talagang bathroom nila is sarado under maintenance. So, ayan na nga, dyan daw nilagay yung heart ni Padre Pio. Nung nakaraan pa, ilang taon na nakalipas din. Ayan, nagkakape pa ako. Tapos eto nga, ayan, dyan. Napaka-relaxing dito guys. So, pupunta kayo dito, napaka-relaxing. So, kung ito ay Santo Tomas, Batangas, okay? Kung kayo ay pupunta. So, ayan, makikita nyo dyan yung magsisindi kayo ng kandila. Magpipray kayo kung ano yung mga wishes nyo. So, marami nagtitinda ng kandila sa labas, guys. Pero I'm telling you, pwede kayong bumili ng kandila dito na sa loob. Kasi nagkakagulo sila sa labas pagka lumapit ka. So, dito may mga tindahan na sa loob ng mga souvenirs at kung ano-ano pa. So, hindi nyo na kailangan lumabas. So, yung kandila nila may kanya-kanyang mga kung ano man kung ano mang kulay or may kanya-kanyang tawag. Kumbaga, ito prayer kay yung wife, prayer kay ganito, prayer sa ganon. So, mababasa nyo naman siya. Ayan, dito nyo nga siya sisindihan. And then, kayo ay magwi-wish at magpipray. Ayan, dito sa loob na yan. Then, hahayaan nyo na lang siya. Iiwan nyo na lang siya pagtapos niyang mag-pray.
pagtapos nyo mag-pray, yung kandila talaga nagpa-pray. So, ito naman yung holy water. Bukal to, ha? Bukal to. Ayan, ang ganda nga rin dito sa loob. Oh, bongga, di ba? Ang lamig din dyan sa loob na yan. So, ayan, ito yung water. Pag pupunta kayo kay Padre Pio, pwede kayo magdala ng mga bottles nyo or kung ano man lalagyan nyo ng tubig at pwede. Pero hindi pwedeng inumin yan guys ha. Yan ay holy water. And then, pwede nyo naman siyang i-display sa inyong mga santo. Pero may mga nabibili din bottle. Pero I assure you, mas maganda. Magdala na kayong sarili nyong bottles. Ayan na siya. Or lalagyan. Ito yung loob niya. So, relaxing talaga. Makikita nyo rin talaga yung mga arts. At talagang well-maintained ang loob ng Padre Pio Shrine. So, ito rin, maraming tindahan nga dito. Dito ako madalas bumibili ng aking souvenirs. Just in case mapupunta ako dito. Ayan. So, ayan ang mga souvenirs. Tumaas na nga sila. Well, hindi naman natin sila masisisi dahil tumaas din naman ang bilihin. So, ito na nga. Magsisimula na kasi ang misa, kaya akyat na kami sa taas. So, may pababa, may pataas. And then, natapos namin ng misa. Ito naman, dito sa main, malapit sa main entrance. Ito talaga yung bilihan ng souvenirs ni Father Pio Shrine. So, lahat dito, as in lahat dito, nandito. Pati mga oil na pwedeng pang massage, pang mahiling oil, yan, mga kandila, mga souvenirs, mga santo. Ayan, andyan lahat. So, hindi nyo na kailangan pa makipagsiksikan sa labas or makipagbardagulan sa mga nagtitinda sa labas. Pero syempre, tangkilikin din natin ang mga nagtitinda sa labas. Just in case gusto nyo rin naman, okay naman sa inyo, pwede naman kayo bumili. So, ito na nga, bumili na nga sila dahil sobrang excited nila. First time nila makapunta kay Padre Pio. Well, di mo naman masisisi talagang kasi malayo din naman sila galing. So, ito naman, meron ditong parang library or dito mo makikita yung kasuotan ni Padre Pio. Meron dito kasuotan si Padre Pio na sinuot niya at preserve nila. So, ito naman yung mga kanya-kanyang mga items na mga ginamit ni Padre Pio nung nabubuhay pa siya. So, ayan. Dito sa loob, ito nga, papakita ko sa inyo yung ginamit niyang kasuotan. Ayan, di ba si Padre Pio? Napaka well-oriented dito sa shrine na to. Ayan. So, ayan, makikita nyo mga iba't ibang mga, ano bang tawag dyan, hindi ko rin kasi alam. So, ito nga yun, yung ginamit niya. Ayan, nakasulat pa dyan. Diba? So, yun lang, hindi ko talaga ma-elaborate lahat kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi ko siya kabisado at hindi ko naman siya kailangan aralin. Kasi pupunta lang ako kay Padre Pio kapag ako ay gusto kong mag-heal at magdasal. So, tapos na ang aming tour. Ito nga yung palabas na. So, pag pumunta kayo dito Santo Tomas, Batangas, pwede kayo sumakay ng Quezon, Lucena, or Palaguna, and then San Pablo, and then sabihin nyo lang, pababa kayo kay papuntang Padre Pio. Yun lang. Paalam. Don't forget to like and follow.